Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. B Network News. Kakampi Network News. Mga tunga marinaga po sa Indo, aldaw na Huwebes ng Unyan, Setyembre 26, taon 2024. Yaw naman kami parehon sa Indo. Ang amin ng mga baretang mantabayanan sa rabay sa mga Kakamping Radyo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Live sa 99.9 WEB-FM Kamsur, dyan po sa Rinconada area. Nantabayanan naman kita sa 99.3 KM Kakampi Partido, asiman sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Sa buhay live streaming via FB Live sa pangarampok ang bilog na puwersa kang Kakampi Network News. Ari bang punigdi sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City. Barang ko sa Ken Palma Salado Technical. Ako po si Jun Bernas, mahatod ka mga bareta, ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta, irot ko niya sa Rado Nacional, dagos lang inapurbaran kang Kamara de Representantes ang 6.352 trillion pesos na national budget para sa taon 2025. Anda sinambit ng pag-aprobar sa noong aldaw matapos sertipikaran ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang urgent. Iguang kabilugan 285 kongresista ang nagboto rin pabor sa House Bill 10800 o bistado bilang an act appropriating funds for the operations of the government of the Republic of the Philippines. Mientras tantong iguaman tulong kongresista ang nagbotong kontra sa sinambit ng proposed ng lay. Sa sayang pagtaram, pinasalamatan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang kapwa niya mga kongresista huliman sa pagpasar ng budget. Nilabandong ka rin na importante na sambit ng budget para sa pagpundo sa mga mayor na proyekto kang gobyerno, arog kan infrastruktura, human asinman social development, environmental protection, technological innovations, asinman sustainable development. Sa katakod na bareta, nagkaigwaning kadikit na tensyon sa budget deliberation sa plenaryo kang Kamara matapos agawon ni Agri Party List Representative Wilbert Lee. Ang mikropono kay Northern Samar 1st District Congressman Puldasa mentras na pagdidiskutir ang budget kan Department of Health. Kinukontra kaya ni Lee. Natapuso na ang debate sa propostong 2025 budget kan DOH na nagkakantinan 297.6 billion pesos sa inibong rason nili. Anday pagutob kang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth sa pagkapahiwas kang coverage kani sa ibong kan available na pundong nasa lampas 500 bilyones pesos. Para kili, ang presenteng benefit package kang PhilHealth dahil minasimbag sa pangaipong pangsalod kan mga miyembro kang PhilHealth. Nakaresibing komendasyon hali mismo kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Kamara de Representantes patiraman ang Senado kan ika-19 Kongreso huli sa saindang inapod na display of unity sa pagtunod kang K-priority bills para sa nasyon. Sa Facebook post na mababasa sa opisyal na Facebook page kang Presidente ng Pilipinas mahiling ang pagmeeting ni Presidente Marcos sa duwang pamayukan Senado singkang Kamara na sinda Senate President Francis G. Escudero, patinaman House Speaker Martin Romualdez. Banan pa ni pang mga miyembro kan na Senado asin na Kamara sa Malacanang Palace sa kasugmang Biyerkules. Sigun kay Presidente Marcos, pigilauman niya na ang kolaborasyon kan duwang sanga kang Kongreso para mas marikas na mailulusot ang 2025 national budget bago magabot ang Kapaskuhan. Matanda na kaigwaning budget hearing ang duwang sanga kang Kongreso sa marbaybang opisina asin ahensya kang gobyerno kanagtalikod na mga aldaw. Alas 5:10 ang oras yata ngunyan.
Mientras tanto, sa iba pa mga bareta sa Lado Nacional, dahil mabutas sa pwesto si Vice President Sara Duterte bilang Vice Presidente o ikaduhang pinakahalangkaw na nailir na opisyal kang Pilipinas sa tao ka mga pangapunan sa saya, nagibun ini matapos niyang laktawan ang mga deliberasyon sa Kamara kan mga representante sa propostong 2 billion pesos na budget sa 2025 kang Office of the Vice President. Inot ka rin pigtuyaw ni House Assistant Majority Leader Jel Bungalon si Duterte sa pagkatindir sa mga debate sa plenaryo para man sa propostong paggastos kang OVP sa 2025. Sinabi man ni House Deputy Speaker J.G. Suarez kang Quezon, nakabaliktaran sa sayang mandato ang pagpalta ni Duterte sa mga budget hearing. Bilang kasimbagan, sinabi ni Duterte na habo niyang magsimbag sa mga bagitong kongresista duman sa Kamara de Representantes. Nakukulangan si Senador Risa Ontiveros sa resulta kan executive session kay Alice Guo o Gu Huaping. Ibinahagi ni Ontiveros na naipagrari siya kontento sa mga pahayag ni Guo na warangan may sarong crucial personality na kinumpirmar kan dating alkalde. Sigun kay Ontiveros, nagtatama ini sa teorya kan na komite na ipinalawas ka nagtalikod na bulan. Huli kani, hulingan sa mga litrato ni dating PMP Chief Binamin Acorda, asin iba pang PMP personalities, para na mga pugo personalities na iluwas na sa Senado. Tatawan man ninda ng pagkakataon na mga ini na magpaliwanag para man maging patas sa kabus ang ginigibong investigasyon. Mientras tanto, sa Katagong na Bareta, nalindugan man si dating Philippine National Police Chief General Binamin Acorda Jr. Nadawa nyo rin dahil siya naging protektor kang illegal na operasyon kang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO asin mayo siyang pagkaaram. Sa pagpapadulag kidating Banban Tarlac Mayor Alice Guo, asin na dawa nyo rin dahil siya nag-resibi ng payula hali sa POGO. Ang paya gilibok ang dating PMP Chief patapos na iperwas kan Senado. Ang sa litrato kay baran ang tugal ni Alice Guo na si Wesley asin man si Suwal Pangasinan Mayor Dong Kalugay. Ipinilwas man ni Senadora Risa Ontiveros ang litrato ni Acorda mentras subot ka meeting si Tony Yang kan siya kay ito Regional Director kang Cagayan de Oro. Ipinahag ni Acorda na nakukulgan siya sa paghuhusgar sa iya asin sinabing dahil ko dapat wala ng konklusyon ang mga litrato na nahiling kay baran ang mga personalidad na iniimbisigaran kan Senado. Aktualmente, paliwanag ni Acorda, siya mismo ang nagsugo para sa kinaw ng Pugo Hub sa Bamban Tarlac asin daya kukonsintiyo na mga illegal na transaksyon. Dawa ini, saro sa sayang mga dayupot na amigo. Mientras tanto, mga tugang, sa iba pang details ka mga bareta niya tungkol dyan sa Lado Nacional, iniilaga pang magbuntulan sinda dating Senate President Juan Miguel Zubiri, patanaban si Senador Alan Peter Cayetano. Bago mag-adjourn ang sesyon kan Senado kan nagtalikod na Martes ng pagkabanggi huli sa Senate Concurrent Resolution na may katuyan mapugulan anday pagbuto kan mga residentes kan 10 barangay na hinali kang Korte Suprema sa Makati City asin ibidalyo sa Taguig City. Nawarangan pinapusog laban ang resolusyon nagkaigwanan mo ng ng binutong mailitan na diskusyon sa pagultan na Zubiri sing Cayetano kaya nag-break mo na sinda sa sesyon tanganing hiluton anmang imong dalado. Hulit na naka-break mayo sa live stream kang Senate website ang paragos na diskusyon kanduwa. Alagad na ako ang inining video na nagwarak mo niyan sa social media. Dumana ibinabari kay Tano ang sayang cellphone asin sinabing, anong gusto mo? Anong gusto mo? Na binibingatan suntukon si Zubiri.
Sa puntong ito, nagsawi naman sila Senador J. Versito as in retired General Roberto Angkan, ang Chief kang Office Senate Sergeant at Arms, makalisa ng kamerang minuto, naghagad dispensa ang duwa sa lambang saro, hulikan na pang yayari. Oras ko niya mga tugang, 15 makalampas ang alas 5 rin pagkaka. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Aramong tama na mga report magaling sa mga pagribas sa luwas, pagbakalkan 2 ektaryang daga para kuta sa MRF Camp Pamplona. Bakong overpriced, sabi kang alkalde kan sinambit ng Banwaan. Report na yan. Ali kay Mike Labito. Mike. Ipinagapahayag ni Architect Mayor Dennis Imperial kan Banwaanin Pamplona, Camarines Sur kanini at makaulay kan kakampyo patron dapit sa mga kaso na subuot ipigsangat sa inda kan mga doang dating konsihal kan Pamplona duman sa ombudsman katakod kan pagbakal kan munisipyo kan 2 ektaryang daga na para kuta sa material recovery facility kan Banwaan. Sinabi kan alkalde na mayo nin katotohanan ang mga ipigpapaluwas kan sa indang mga kakontraryo sa politika ang nangyari subuot na barakalan ang bako man overprice ninhulit ini ang nag-agi sa tultul na proseso. Hindi man masabing overpriced na nag-agi man sa committee, sa appraisal committee kang probinsya. Tinugutan man kita kang Sangguniang Bayan, may resolution authorizing the mayor to purchase the property. So, gabos man nag-agi sa COA, mayo man COA findings. Parte kan naging mga pahayag ni Architect Mayor Dennis Imperial sa pakikipagulay kan Kakampi Mo Patrol. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi Mo. Mientras tanto, sa iba pang report halos sa luwas, traffic accident sa Banwaan, Campili, Camarines Sur, may sarong report ni Judel Cuba, inila mo ng Kimay Garcia, mga ido na nanakop kan City Veterinary Office. Bukas banda sa adopsyon, alagad mga dai makiklaim, magkakagarada na sana. Ganon. Report na ni Maiko Garcia. Maiko. Kinumpirmar kang City Veterinary Office kang Siyudad Canada na bukas sinda para sa adopsyon o pagpapampun kan mga ido na nagkakadarakop sa sindang pinagsasagibo mga operasyon. Iyan ang kinumpirmar ni City Veterinarian na si Dr. Marlene Lengua na ang mga lehas na ido na nagkakadarakop sa mga barangay kan naga subject na i-contain nin pirang aldaw. Bukas sinda sa pagpapampon, sigun kay Lengua, lalo nakmong dai naman kukuanon kang may sadiri. Apero sa mga aspin, igwa man sinda nagkakadarakop na iba ang breed. Alagad, diretso kay ning sinabi na, kung mayo ning ma-claim o ma-adapt sa ida ng isa subject ang mga ido sa euthanasia o ang paggadan sa mga ido. Dawa na nga ni igwa ning pangapudan ang PALS, pati ang grupo ng mga pet owners, maayon silang magiginibo, hulita, sinusunod lang ninda ang protocol o guidelines, araw kang ginigibo kang iba pang lokal na gobyerno sa interong nasyon. Day man kaya laog sa fundo, kan sa idang opisina, ang pagpapakakan na sin pagpapamaintain sa mga nagkakadarakop ng mga layas na hayop. Dagdag na barita sa lado lokal. Ito po si SMG, Sir Michael Garcia, reporting. Pinayag ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras yata ngayon matugang alas 5:19 na po rin pagkaaga. Balik kita sa mga baretang kunyan. Bareta pagkararay sa lado nasyonal. Nagtutubod si dating Senador Antonio Trillanes IV na naghahanap ng kakampi. Si Vice President Sara Duterte, sigong Trillanes, politically isolated na. Ang Vice Presidente as in dainas o bako na sumut magayon o paboroble sa iyang kampo ang mga nangyari sa presente. Ginibong ehemplo kan na dating senador ang pagpasiling ni Sara sa Naga City kung saan kinaulay ka si dating Vice Presidente Leni Robredo. Sigun Trillanes, naghahanap na si Sara nin mga kaibaran o mga kakampi sa saya nagarong gayon pagsanitize sa sayang imahin, political career. Inot naman sinabi ni Trillanes na iguang 32 o 32 articles of impeachment ang nahihandakan sa kampo laban kay Vice President Sara. Sa presente, igwara subot siyang nakakaulay
nasarong kongresista na pwedeng mag-sponsor o mag-endorsar sa impeachment complaint laban kay Duterte. Nagpagiramdam ang Commission on Elections COMELEC sa publiko. Naprobisaran ang natanang aldaw bago ang deadline kang voters registration. Sa mabot na September 30, matapos na ang voters registration, transfer, as in reactivation para sa 2025 national and local election. Sigun sa COMELEC, Mayo ng extension pang mangyayari pagkatapos kan deadline kang registration. Kay puwan na kayang iproseso ang mga pigrisno pon kan July 16 sa good September 30. Kasunod gani, magkakagawa ning hearing ang Election Registration Board sa maabot na Oktubre 13 kung saan digdi aprobaran uday at mga nagparehistro. Pwede kayang madiskwalipikar ang mga voters registration oras sa pigkwestiyon ang aplikasyon, mayong naipahiling na valid ID o makunduto ang mga impormasyon na nakabugtak sa mga dokumento. Pwede man magparehistro sa Office of the Election Officer o Satellite Registration Office sa Lunes sa Sagkod Sabado. Ipinahayag ang Commission on Elections kasugma ang akbayan bilang nanggana sa 2020 o 2022 party list race na may sarong pwesto sa Kamara ng Representantes. Ipiniluwas ka National Board of Campuses ang proklamasyon na may petsang September 25 matapos na panindugan kang Korte Suprema ang pagkansilar sa pagpaparehistro kang ang waray party list na nagwalat ning sarong tukawan na bakante duman sa Kamara ng Representantes. Huli kani, matukaw si Percival Sildanya bilang miyembro kang Kamara sa Hunyo 30 taon 2025 aron kang pigtatraan sa ilalim kang Section 7 Article 6 kang Konstitusyon kang Pilipinas. Ang presidente kang Akbayan Party na si Rafaela David sa sarong payag inumo ang COMELEC sa barikas kaning desisyon sa sinambit ng isyu. Dahil na kay Puan Liwat ipautob ang mandatory na pag-usulot ng face mask sa tao kang bagong variant kang COVID-19 na madali na maging dominant na variant sa enterong kinaban, sabi kan Department of Health kasugma. Pigladawan ni DOH spokesperson Albert Domingo na na-discovering XEC nagtalubo sa offshoot kan GN1 na dominant variant huliman sa madali makaulakit. Posible man subot nakalaugda sa Pilipinas ang XEC daw nga ni bayo pang nairistro ang DOH unkan September 1 sa 14. Nadeterminara na ang XEC na recombinant na variant kan KS11 asin KP33 variant na parehong nag-evolve hali sa GN1. Na-discover ang variant kan Agosto sa Germany asin may kabilugan sa 600 na kaso na ang ukan XEC ang nairistro sa 27 nasyon sa interong Europa, North America, asin man Asia. Aragad, na dapat ikatakot ang kaso kang XEC. Ninulita sa Germany, mayong paglangkaw kang kaso kan malalang COVID-19. Mientras tanto, ang nairestrong KP2, asin KP3 infections, nagbaba naman sa 80 kada aldaw. Pagali sa 400 sagud 500 kada aldaw. Ang paglangkaw subot kan flu-like illnesses, posibleng dra kang pagbabago nin panahon. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:54 ang oras siya itong ngunyan. Mientras tanto, sa iba pang detalles mga bareta sa Radyo Nacional, kumpiyansa si Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles na maipagpapanagos asin mas mapapakalipa at marami programa nila sa masunod na taon kasunod kan marikas na pag-aprobar kang Kamara sa 2025 budget kan ahensya. Ideal sinabi ni Nograles matapos na paboran kang House Committee on Appropriations ang propestong 1 billion pesos na budget kan Civil Service Commission para sa masunod na taon. Na sigun saya gagabiton kan sa ilang ahensya para lalo pang mapakaray ang sa ilang mga trabaho siriman ang pagturod kang modernization asiman digitalization kapali naman ang pagkukulisin na magkakarigong training asin capacity building. Sigun Kinograles, mataundalan man para sa responsabling o para
o ang Civil Service Commission responsable na kapag-restro ng 92.02% utilization o paggamit ng budget kung kan 2019 sagud kang 2023. Siniirip ni Batangas Representative Jervil Luestro ang pagkahilig ni Vice President Sara Duterte sa paggamit ng confidential funds na nagpunkan na siya mayor pasarakan Davao City sa pagnagugang House Committee on Good Government and Public Accountability. Kasugma, piga detalye ni Luistro ang mga kantidad na pigtakama sa confidential funds sa mga opisinang pinabayuhan ni Duterte punkan na 2016. Sigun kay Luistro, risado na mas nakula ang confidential fund sa Davao City kumpara sa iba pang darakulang syudad. Kan 2022, ang Davao City igwasubot na 460 million pesos na confidential fund harayo sa pundo harayo sa pundo kang Cebu na may 7.38 million pesos, Manila 120 million pesos, Makati 240 million pesos, asin ang Quezon City may 75 million pesos. Sigun pa kay Luistro, nagtagaman Davao City ng 144 million pesos na confidential fund kan 2016, 294 million pesos kan 2017, 420 million pesos kan 2018, asin 460 million pesos on 2019 sagod kan 2022. Enot naman nagparawas ang Commission on Audit nin notice of disallowance sa paggastos kang 73 million pesos na parte kang 125 million pesos na confidential funds kang OVP na ginastos pon kan Desyembre 20 sagod 31 kan taon 2022. Sinitarbang kang kuwa ang ginibong paggastos sa 375 billion pesos na confidential fund kan 2023. Katakot kaya ang pig-question ni Luistro ang matamlay subot na pagbabantay sa confidential fund asin ang haluwag na liquidation requirement digdi. Alas 5:57 o 27 ang oras yata ngunyan. Ang Kakampi Network News. Balikan tali pa mga report hali kunyan sa luwas sarong traffic accident nangyari sa Banwaan, Campili, Camarines Sur. May sarong binawian nin buhay. Baretang yan hali ki Junel Cuba. Junel. Karoon sila natin karumanan erido sa nangyaring traffic accident sa Banwaan, Campili, Camarines Sur, partikular na dyan sa Barangay San Luis, Campili, Camarines Sur. Nangyari ang incident alas 8:35 ni na pagkabanggi kanda mangyari ala accident sa trafiko sa lugar kanda San Luis, Campili, Camarines Sur. And suspect di asin man nagmamaniyo ka na motorsiklo pinagapisto na sarumada na nagangaranda na Cortis o Coltis and nasambit na nga persona pinagmamaniyo ka na sarong single motorcycle mantang nagkadalagan sa kalabaan kan highway dyan sa may lugar kan San Luis, Campili, Camarines Sur. Yaon man pabalyo na sarong alias Ranil, 25 anyos, estudyante. Edi aksidente nga nabudalan kana nasambit na nga motorsiklo na pinagmamaniyo ni Colbis kana Barangay San Antonio, Milaora, Camarines Sur. Pariyo na irido nasambit na nga duwa nga persona. Pariyo mada ini pinag-respondihan kana grupo kan MDRRMO sa Banwaan, Campili, Camarines Sur at pinagadara sa Bicol Medical Center alagad Timanas na anda driver ka na motorsiklo anda pinawian na buhay ini ninuliman ka na makusog na impact kana nasambit ng motorsiklo nasa iyang pinagamamaniyo kan mabudanan anda nasambit ng biktima alagad anda nasambit ng driver kaya kan motorsiklo buminodal pa sa parte mismo kan sarong poon ni Nakasya na nag-resulta kan grabing pagkairido kani asinda daina nakaabot pa nin buhay sa Bicol Medical Center. Susugman niya sa doktor na nag-atender kana nasambit ng pasyente. Para sa Kakampi Network News, Junel Cuba, Kakampi mo. Salamat sa iyo, Junel, kasi mong baretang yan. Ini ang Kakampi Network News.
Mientras tanto, sa iba pa mga bareta niya tungkol dyan sa lado nasyonal, nagampang sa ikalawang pagdagong kang House Committee on Good Government and Public Accountability si dating Education Secretary Gloria Jumabil Mercado. Sayang pigbuyagyag ang sumot irregularidad sa bidding process may koneksyon sa computerization program kan Department of Education sa Rarom kan pamamayo ni Vice President Sara Duterte. Ibinahag ni Mercado, pinilit siya magdebitir sa pwesto kada 3 na Oktubre 23 hulita kinukontra niya ang gusto ni dating Education Assistant Secretary Reynold Monsayak na mag-ulay-ulay na lang ang mga bidders para sa programa para dahil na masayang ang 2022 budget. Apor kayan, pigbulgar pa man ni Mercado na tinawan siya ni Assistant Secretary Sunshine Fajarda ning siyam na mga envelope na regala man ng 50 mil pesos gikan subot ki Vice President Sara Duterte sa laog ning siyam na bulan upon Pebrero taon 2023 sundong Setyembre taon 2023. Oras ko niyan mga tugang. Alas 5:30 na po rin pagkaaga ang mga bareta sa Kakampi Network News ang babalik at yan. Kita po na ang tabianan live sa 99.9 WEB-FM Kamsur halid dyan sa Rinconada area, sa 99.3 KM Kakampi Partido area, asin man sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Marinaga man sa mga nakatutok sa samayang FB Live sa pagikan account kan Kakampi Kamsur. Good morning ki Luisa Rivera San Jose, ki Chat Barila Norte. Good morning. Parati nakaantabay sa kuyan, dyan po sa Nabua, Camarines Sur, ang Familia Barila asinman sa Gumay. Good morning man kay Maria Teresa Ciruelos, Kinoy Luntayaw, asin sa mga nakantabay sa FB page kan BBS-FM, asinman kan 99.10 WEB-FM Kamsur. Babalik kami at yan sa iba pang mga bareta. Ini ang Kakampi Network News. Alas 5:40 na po ni pag-aaga, balik kita sa mga bareta ngunyan, mga bareta manggirari sa Senado Nacional. Kinumpirma ni Philippine National Police o PNP spokesperson Colonel Jean Fardo na day na nakatindir sa video conferencing kam preliminary hearing si Pastor Apollo Kibuloy. Katakot inikan sayang kasong qualified human trafficking sa Pasig City Regional Trial Court, Branch 59. Uli kini, ang nakatindir na sana ang sang abogado na si Atty. Israelito Torion. Sa pagdagong kasugma, nakaigwas na rin marking sa mga exhibit alagad na ini natapos. Kinumpirma man ni Atty. Torion na pending mangraray at sa idang kahagadan na hospital arrest para kikibuloy. Masagat pasindan ni mga karagdagan na motion para patunayan na urgent ang hospital arrest kibuloy. Pigtaraan man kang korte ang pre-trial sa kaso sa Oktubre 17. Nagtatago, mayong kondisyon sa salud para sa hospital arrest. Mientras tanto mga tugag, dagos manggaral ang trabaho kang Office of the Vice President. Daw sumikat sana sa 700 billion pesos ang budget na itataw sa inda para sa 2025. Apor kayang kinumpirman ni Vice President Sara Duterte na matindir sinda sa pagdangong kan Senado katakot sa propes ng budget kang OVP na sigun saya naghahalat sa laman si Danin schedule. Alagad dahil na nilauman, naabuton pa ini sa bicameral kulita duwang tao sa naman subot ang sunod sa budget na sigun ki Sara, yan si the Operations Chairman Saldico asin House Speaker Martin Romualdez. Matandaan, binawasan subot kang House of Operations Committee ang 2025 budget kang OVP alis sa 2.37 billion pesos pasiling sa 733.198 million pesos. Mientras tanto, nanindugan si Duterte na siya ma-resign sa sayang pwesto matapos ang mga pahayag ka nagkaperang bakitong kongresista na magdebitir na sana siya kung dahil man sana siya interesado sa responsibilidad na sarong Vice Presidente. May bago ng hepe ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa persona ni Police Brigadier General Nicolas Torre III. Pasalo sa ipinluwas na General Order, ibinugtak ni PNP Chief General Romel Francisco Marpil si Torre poon na kasubang Setyembre 25 karibay ni Police Major General Leo Francisco na ibinalyuman sa Personnel Holding and Accounting Unit. Si Torre ang sinasabing labi sa pagkakadakop kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy asin sapat na iba pang kinabibilangan ni Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada
asin Siliba Sirmanyes, sigun Kimarbil, si Police Brigadier General Victor Roseteman, at masalida kitori bilang acting Director kan Police Regional Office 11 o Davao Regional PNP. Mientras tanto, ibinugtak Manibarbil si Police Brigadier General Christopher Birong sa PNP Academy, alis sa Police Regional Office 2 o Cagayan Valley PNP, epektibo kan Setyembre 24. Mientras tanto, riribayan man siya ni Police Brigadier General Antonio Maralag Jr. na naghaliman sa Headquarters Support Service. Ibinugtak pa ni Barbil si Police Brigadier General Jason De Guzman bilang Acting Regional Director ng Police Regional Office 10 o Northern Mindanao. Ribay ni Police Brigadier General Ricardo Layog na nakatalaan man magretiro ngunyan na Setyembre 26. Kakampi Network News. Network News. Sa mga balita halingunyan sa lawas, traffic lights sa Naga, functional pa, alagad iguana tulos sarong naraot. Balita halikin Maiko Garcia. Maiko. Pinayag ni Executive Director Rene Gumbak ang Public Safety Office kay Naga na functional pa man giraray ang mga traffic lights igdi sa lokang syudad, ini makalihis na matuyawan na tibad pinandar lang ini hulita mapiesta na asin pagkatapos ka mga okasyones liwat ining paparungon kunsiring ang suba-suba ang mga traffic lights na papagalman. Marumduman kada kali sa semana. Sinabi na ni Gumba na pinagsasagibo ang repair ka mga siring na traffic lights alagad halipot sa naman ng estimated lifespan ka mga ini kaso mairahay na. Sa ngunyan ang mga nagagara na pa iyo sa porsyon ng CBD1 o Sentro Kasyudad Kinaga, Balatas Magsaysay Intersection, asin Peña Francia Magsaysay Intersection, alagad ang junction kan diversion road to Almeida Highway raot na naman. Kaya ang kamautan kang PSO na mag-grant na ang sayo ng kamautan na sa pagbakal ning bagong traffic lights maski na mga rakantidad ini. Ang hagad din na para sa 2025 budget na sa 15 million pesos. Maibabali man lugod ang sinang request lalo na ta itutugdok itong sa inang Cesar dyan sa Balatas, sayang man kung kurulang sa ekipahe. Dagdag na bareta sa lado lokal. Ini po si SMG Sir Michael Garcia reporting. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Lalaking tagaduman sa Bohol na iguang kasong robbery, arestado sa Manuan kan Ragay, Camarines Sur. Bareta haliki Mike Gravito. Mike. Karsalunyan kan Ragay Municipal Police Station dagos na buminagsak an sarong 24 anyos na lalaki na tagaduman pa sa probinsya kan Bohol asin igwa nin kinakatubang na kasong robbery with the force of things. Matapos na ini ang madakop kan baga nagpapatrolyang pulis dyan sa Banuan kan Ragay, Camarines Sur sa report gikan sa PNP Ragay pasado alas 8:40 kasubanggi sa barangay GRS Ragay, Camarines Sur bantang nagkukondusir kan sa indang mobile patrol asin man oplan sita ang mga kabuhan kan Ragay Municipal Police Station sa pamamayo ni Police Major Ryan Bagasala, sarong lalaki na pinagbistong si alias Dexter, 24 anyos, native kan Kugon, Tagbilaran City, Duman sa Bohol, asin na presenteng nag-erok sa Barangay Rizal, Tagkawayan, Quezon, ang nahiling nag-aaraligid sa madiklom na parte kanasambit ng lugar na mayo ni na magkakanigong rason kung kaya ini an sa indang pinagdulok sa pag-verifika na pinaggibo kan mga pulis nagluluas asin sa indang napagaraman na iguan ng standing warrant of arrest ang nasambit ng persona ninuli naman sa kasong robbery with the force upon things na nakumatir kani duman sa Tagbilaran City. Pinagdakop ang nasambit ng persona sa bertud kan warrant of arrest ay pinagpalawas ni Honorable Lindisita Cabaron Arcamo, Presiding Judge kan RTC7 Branch 1 duman sa Tagbilaran City, Bohol asin igwa ni na rekomendadong piyansa na nagkakantidad 72,000 pesos para sa sayang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi. Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto, wanted person sa Pili, Camarines Sur, arestado na kan mga autoridad. Report haliki Junel Cuba. Junel. Napundo na ang pagtago-tago kanda sarong wanted person dyan sa Banuan kan Pili, Camarines Sur matapos na ini masakuti na kan grupo kan tracker team kanda
Pili Municipal Police Station. Iyan ninuli man kan ipinaabot na report kan netizen sa kung saan tinataguan ka na sambit ng suspect. Dinakop ang suspetsado kanda Pili PNP bandang alas 5 na pagkapon dyan sa o alauna 40 nin pagkapon dyan sa parte kanda Zona 5 Old San Roque Pili Cabarete Sur. Ada suspect tawan sa ng alias Jan, residentes kada San Isidro Bula, Cabarete Sur. Iniya nagkapirama na bulan na nagtago-tago sa kamot kan mga autoridad. Igwa siya nin mandamiento de arresto na pinagpaluwas ni Honorable Judge Maria Gracia Pascual Valenciano ang presiding judge kan MTC Jan sa Banuan kan Pili Cabarete Sur. Akusado ini sa kasong qualified theft. Anda suspect Piga ramalan tulus kan mga autoridad matapos ni masari sipan dyan sa Saud kanda banwaan kan Pili Cabarete Sur kasudma asinda pinagbasan man kan sa mga diretso basado sa konstitusyon kan Republika kanda Pilipinas daina ini nakapalag asinda tulus na pinagdara sa Rural Health Unit para ipacheck an sayang salud na tanganing digdiya. Sabi yun na mayo nin man na pangkukulog kan inidakupon kan mga autoridad. Nakakulong na siya sa hifatura kan pulisya asin 12,000 pesos man ang piyansa na pinagtutugot kan korte para sa iyang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Jonel Cuba, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:49 ang oras siya tungunyan. Naiparuwas na kan Department of Budget Advancement ang gabos na pundong alokasyon para sa implementasyon ng Salary Standardization Law 6. Sigun kibadya Secretary Amina Pakandaban, nasa lampas 36 billion pesos ang pundong naiparuwas kang ahensya sa 308 ahensya kang gobyerno. Katakot gani, nagapilar ang Secretary sa mga pamayukan mga departamento asin mga ahensya, narikasana ang implementasyon kan salary adjustments. Kabalig di ang pagkaparwas kan Notice of Salary Adjustment na tangaling ma-implementar na ang umento sa sweldo. Kalagtalikod na bulan, kakaprobra ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang salary increase para sa mga sibilyan na empleyado kang gobyerno na ipapautob sagod sa taon na 2027. Inalok ni Comelec Chairman George Erwin Garcia ang mga lokal na gobyerno na voluntaryo na magpautob ning lokal na patakaran dapit sa mga amay na bubugtak ni mga tarpaulin as imposters ka mga posibleng kandidato. Paano mo lalauman na mismong si mga local executive nanginginutan magparakarabit tarpaulin kan sa idang lalawgon? Anong lalauman mo sa LDO? Arog sa naga. Inako ni Garcia, limitado ang sa idang hiro, inuli sa ruling kang Korte Suprema. Pasalo sa kasong Pinera versus Comelec, sinasabi kan na Korte Suprema, pwede sa naman ikonsidera na kandidato ang sarong individual kung siya nakapag-plansar na ng kandidatura asin laog na sa campaign period. Kaya ang anuman na pagilibot ka mga potential candidates na pa mapagbabawalan kang komisyon sa anuman na paagi. Apela ni Garcia sa publiko, obserbaran ang mga politiko asin husgaran naman ini sa paagiban kang pagsuporta o na pagsuporta sa pabuton na eleksyon. Mayo subot na hiling na rason si Senate President Chis Escudero para disiplinahon ang duwang senador na sina Senador Juan Miguel Zubiri pati naman Senador Alan Peter Cayetano. Sa sarong entrevista kay Escudero, ipinahayag niyang tao sa naman ng mga senador asin kung minsan nadaraan sa indang mga emosyon. Ini katakot kang iniilagan pagbuntulan kan duwang senador sa mismong sesyon kan Senado. Nagugat ang mainit na diskusyon ninda Subira sin Cayetano kan diskutiron ang Senate Concurrent Resolution number 23 na silangat ni Cayetano. May koneksyon sa subot na disenfranchisement kan boto kan 10 enlisted men's barrios o IMBO barangay sa Taguig City, Asinman, Pateros.
Lilimitaranan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang pag-selfie matapos nasarong lalaking sumot scammer na nagpasiling sa iyang opisina sa Department of Justice ang nagpakuha sa iyang litrato. Napagaraman kan magpabistong tauhan kang Bureau of Immigration ang suspect na day pinangaranan kan maglaog subot sa DOJ office asin nakipag-selfie kay Remulla. Kan beripikaro na diskubre na day konektado empleyado kan immigration ang lalaki na armado rason para pugulan asin arestaron. Nasusugman na ang darambadil na ipalisensyado. Ipinahayag na mas istriktong seguridad ang ipapautubo niya sa DOJ compound matapos na nasambit ng insidente. Patanda na ang isyu na ang selfie kada batikuson ang nag-viral na ikipag-selfie kada katarangtahan ka National Bureau of Investigation asin Bureau of Immigration kasi lang sundoon si Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Go duman sa nasyon kang Indonesia. Ipinahayag ni Remulla dapat ng bago ng kultura kang selfie-selfie asin padadayon ang profesionalismo ulit na man dapat isilibrar ang sarong wanted person. 6 minutos magtugang ang test magabot ang oras na 6 din pag-aaga sa mga bareta din po sa Kakampi Network News. Makulang ang lemon law ang lay na nagigaya sa mga depektibong brand new car kundi pati na ang Consumer Act o ang anuman na nababagay na lay. Sabi kang Korte Suprema, ang desisyon kang Supreme Court Second Division, sinurat ni Associate Justice Antonio Co. Jr. Gikan sa isilangat na kaso kan sarong barilutan sa Toyota Balintawak Incorporated kanagtaragod na 2016. Nagbakal si Marilu ng bagong Toyota Fortuner TBI asin kan ibiyahe niya narisa kan sayang agom nagarunggay palyado ang transmission oras naglilipat ng kambyo. Matapos ang inspeksyon sinabi kan TBI o kan Toyota kay puan ribayan ang transmission assembly o i-reprogram ang engine control unit kan namayong bayad alagad dahil nagtugot si Marilu asin tinawan doon na ribayan ang sayang unit o ibalik ang sayang ibinayad. Nagsayuman Toyota uli sa irarom subot kan Republic Act No. 10642 o Philippine Lemon Law, pwede sila magkonsuling ng 4 na beses na repair bago ribayan ng unit. Nagsakat ng reklamo si Marilu sa Department of Trade and Industry kung saan sayang ginamit ang Republic Act No. 7394 o Consumer Act of the Philippines. Kung saan sa irarom ganday, may opsyon ang consumer na magagading replacement unit o refund kung day mapapakray ang depekto sa laog ng 30 dias. Pinaburan kan DTI si Marilu. Alagad nagtugot ang o nagkontra ang Toyota asin dinara sa Court of Appeals. Ang kaso, pinaburan kang Court of Appeals ang Toyota kaya isilangat kan DTI Secretary sa Korte Suprema. Sa desisyon kang Korte Suprema, sinabitin na pwedeng gamiton ang Consumer Act asin iba pang nababagin na lay maparapit sa depektibong brand new car. Ibinasura man ang petisyon kan DTI Secretary sa teknikalidad. Ulita, bako ini ang dapat magsangat ng kaso kundi si Marilu na voluntaryong pinagibo ang behikulo sa Toyota mentras pendyente ang kaso sa Court of Appeals. Ganon. Hulog sa kasong plunder. Ang kantidad kang iniimbestigahan na pundo kang House Committee on Good Government and Public Accountability may koreksyon sa irregularidad subot sa paggamit kang budget kan opisina ni Vice President Sara Duterte. Yan ang tinawan doon ni Congressman Joel Chua kan Manila. Sabi ni Chua, ang importansya o ang importante madeterminaran kung iguang irregularidad sa paggamit kang pundo takaning makagibo ng kinakay po na lay asin hinurot na bako ining pamumulitika. Ipinahayag ni Chua na risado maray ang ginibong paggastos kang Office of the Vice President sa Confidential Fund kan 2022 asin man kan 2023. Erot na maragparwas ang Commission on Audit ng Notice of Disallowance sa 73 billion pesos na pundo na parte kang 125 billion pesos na Confidential Fund kang OBP na ginastos sa laog sa ng 11 dias kan 2022. Sinabi ni Chua, sinisirip man kang COA ang 500 billion pesos na confidential funds kan OBP kan 2023. Tinawan doon kang kongresista na trabaho kang mga lisenador, protehiran ang kwarta kan gobyerno o kan banwaan, asin dapat marinaw kung paano ginagastos ang fundo.
Oras siya ito kanya matugan, 3 minutos sa lang, antas magabot ang oras na alas 6 ni na pag-aaga. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga baretang ngunyan sa lado nasyonal, pinalawasalan ng show cause order ang 5 executives sa Office of the President matapos sa daing mag-atindir sa pagdagong House Committee on Good Government and Public Accountability, magkoreksyon sa irregularidad sa paggamit ni Pundukan Department of Education as in Office of the Vice President sa naramkan liderato ni Vice President Sara Duterte. Kabali sa pinalawasan din show cause order, Yusin na Secretary Solieca Lopez, Chief of Staff, Assistant Secretary Limuel Ortuño, Assistant Chief of Staff, Rosalyn Sanchez, Director of Administrative and Financial Services, Special Disbursing Officer Gina Acosta, and Chief Accountant Julieta Villa del Rey. Nagpataling ang komite sa pahinot ni Marina Congressman Joel Chua na oras na mag-atindir asin makapagpaliwanag ang sinambit ng mga opisyal, mahampang ang mga inining contempt order na pwedeng baging rason takaning sinda balitinir sa batasang kompleks o depende sa lugar na mapagkakasunduan ka mga biyembro kang komite. Kasunod kani, o kasunod naman ni Kanmosyuri Antipolo City Congressman Romeo Acop, kanday mag-atindir sa magdagog kan o ang may disyating opisyal kan Office of the Vice President, asin imbes nag-atindir sana si spokesperson Michael Pua, karakter ko na Agosto 19. Alagad, pumpas na, malinaw o piglinaw ni Pua na siya nag-atindir sa pagdangog basado sa imbitasyon kang kamara. Alagad dahil siya autorisadong magsimbag sa mga bagay asing kaputan dapit sa OVP. Piga papaliwanag mga komite sa motion ni Congressman Johnny Pimentel, si Atty. Fajarda, huli sa questionabling paggastos sa cash advance kani na 112 million pesos na ginamit subot sa Youth Leadership Seminar. Mientras tanto, matugang sa mga ultimong bareta niya tungkol dyan sa lado nasyonal, nadagdagan pampilang ka mga nai-report na nagadan sa mga nakalis na bagyo asiman habagat sa pinakahuling datos ka National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sumikat na sa 26 ang binuwian ng buhay huli sa raot nin panahon. Apat ang kumpirmado na gadan halis sa Mimaropa, mientras tantong for validation ang 22 na ibaba. Kinsiman ang pigwalat na nairido, mientras tuluan paragos na nawawara. Mientras tanto, haros sa 15,000 pang-individual o katampad kan 3,484 na pamilya ang mantinido sa mga evacuation centers, partikularmente sa Mimaropa, Region 3, 6, 7, 9, 11, asin duman sa Region 12. Sa sarupang baleta niya tungkol sa lado nasyonal, diretso na sa Malacanang para sa perma ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang propostong value-added tax refund para sa mga dayuhan na turista. Inipatapos na ampunon kang Kamara de Representantes ang Senate Bill 2415 kan Senado bilang karibay kan nakaparaman sa House Bill 7292. Sa raram kang proposto, ang mga dayuhan na turista o matawan ng VAT refund sa mga produkto na binakalida sa mga accredited store sa nasyon. At sila mga produktong ini, iluluwas sa nasyon sa laog din 60 riyas punsal daw na ini o punsal daw na binakal. Ang refund limitado sa 3,000 pesos na pwedeng baguhon kan Secretary kan Department of Finance pasado sa rekomendasyon kan Bureau of Internal Revenue asin ikinukonsider ang Consumer Price Index Philippines Statistic Authority. Oras ko niya mga tugang. 2 minutos pasado alas 6 ng pag-aaga. Mapalagos po ang mga bareta sa Kakamping Network News at yan. E para po mga baretang ihatod ka mga Kakamping Radyo, ang DWEB-FM Kamsur sa Lingkurada, ang KM Kakampi sa Partido, asin man ang BBS-FM sa Naga City. Webes ngunyan, duman sa mga napapaglingaw, marikaso na marian sa tuyang aldaw ngunyan, pirang kimbot na lang, mapaarma na po ang bulan ka Setyembre, malawag na naman ang bulan ka na Oktubre. Tignan ka po siyan sa mga bareta sa Kakampi Network News sa antabayanan sa samuyang pagbabalik. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News.
bareta, dito po sa Kakampi Network News live sa partido sa Rinconada, Asinman, Saraga City, sa pahikas sa may mga kakamping radyo. Ngunyan, aramon tara mga bareta halis sa ito'y mga kakamping radyo, inuto niya mga bareta dyan sa Rinconada, sa pahikan DWEB FM Kamsur. Kaya parang ito naman si Benny Decena. Benny! DWEB-FM Rinconada Kakampi Network News. Pabalos yun sa detalyos kan mga barata. Halidigi sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kagampi mo pa. Ang lokal na gobyerno kan Banuano Buhi nagpartisipar sa nationwide na pag-obserbar kan International Coastal Cleanup Day na ginibukas ba September 25, 2024. Ang nasabi ng okasyon pinanginutan ni Sunay Mayor Ray Lacoste, partikularmente ang paglinig nangyari sa may baybayon kan Danau kan Buhi. Ang tema, Clean Seas for Blue Economy, as in ang aktibidad may katuyuan na masimbagan ang sinasabing polusyon, as in ang pagtulod kan sustainable practices sa komunidad na kung saan ang mga nagpartisipar kay banan, ang mga empleyado kan lokal na gobyerno kan Banuano Buhi, ang mga line agencies as in man, ang mga participating schools na kung saan nakakolekta ang mga ini, nin mga basura as in iba pang debris sa Danau kan Buhi. Ang mga nagpartisipar ng mga eskwelahan, yung St. Bridget School, Buhi Lyceum, Buhi St. Joseph's Academy Incorporated, Mother Teresa Colegio de Uhi, as in ang PNP interns, haliman sa Sigara Technological Institute o colleges na digdi sa siyudad nin Iriga. Sigun kay Mayor Ray Lacoste, padagos na prioridad kan sayang administrasyon ang pangkamugtakan kan Lake Buhi. Ninulta kadakol-dakol mga buhi noon ang naglalaom sa sandan pagbuhay gikan sa Danau kan Buhi. DWEB-FM Rinconada Kakampi Network News. Dagdag na bareta sa lado lokal, yaon sa linya si Erwin Del Castillo. Commission on Election nangangapudan na sa dai pa mga nakakaparehistro sa mga opisina kan COMELEC si mga gusto pang magparehistro para sa mga bagong botante asin makapagpartisipar sa pilihan ngunyan taong 2025. Open pa ang mga opisina kan Commission on Election sa mga manlain-lain na opisina sa mga banwaan asin syudad. 5 aldaw na sana ang natatada sa kalendaryo kan Commission on Election para sa mga maharabol pa na mga magpaparehistro sa Commission on Election. Open ang mga opisina kan COMELEC sa oras nin alas 8 nin pagkaaga hasta sa alas 5 nin pagkahapon. Pangapudan pa kan Commission on Election sa mga manlain-lain na opisina na dai na maghalat pa nin pustrerang aldaw para maiwasan na ang mga sobrang surusuan asin dai na magkausa nin pagkariribong nin payo nin hulit sa sobrang pila sa manlain-lain na opisina kan COMELEC. Para sa Kampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kampi Mo. DWEB-FM Rinconada Kakampi Network News. Siyentras tanto sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, formal lang nakapasar kasudma ang sarong resolusyon na pinagparinuhan ni Board Member Shai Fardo Noble kan Banan Buhi na minataw nin pusog na suporta asin pag-endorsar kay Rogelio Roger San Miguel na sarong buhi nun para initawan kan inapad na Order of National Artists of the Philippines o liman sa sayang naging kontribusyon sa field of visual arts sa interong nasyon sa naging pagkikipag-ulay kan DWB Kamsur kay Board Member Shai Fardo Noble kasudman pagkaga. Sinabi kani na sayang napagraman na kan Hunyo 29, 2024 si San Miguel nominado sa siring na honra asin sugun pa sa board member kan Rinconada. Ang siring na honra iyon pinakahalangkaw na honra na itinataw sa sarong persona o painter arog ni San Miguel na nagkaigwan ng dakulang kontribusyon sa Philippine arts. Tinawag doon ni board member Noble na ang siring niyang lakdang mapadarakan makusog na mensahe na ang lokal na gobyerno ng probinsya ng Camarines Sur sa liderato ni Governor Luigi Villaferte, suportado ang nominasyon ni San Miguel. Nominated for the National Artist Award. Ito pong bantog na painter na taga-Buhi. Very proud, our very own Mr. Rogelio San Miguel. So, sa mga dahil po nakakaaram, ini pong National Artist Award, ina ang pinakamataas na outstanding award o distinction na tinatao sa mga taong igawang significant contribution sa development ng Filipino arts. So, syempre po, ipapasar po sa sangguniang palalawigan, hopefully with the support of in collective motion kan sa kuyang mga kaibanan, para po mas-send ang strong message na talagang very supportive po ang probinsya kan Camarines Sur sa nomination po na ini.
Diba? So yun po ipapasa ko a resolution strongly supporting and endorsing the nomination of Mr. Rogelio San Miguel to the Order of the National Artist Award of the Philippines for his valuable contributions in the field of visual arts. Parte kan mga naging paig kasudman ni Board Member Shai Fajardo Noble. DWEBFM. Rinconada sa Kampimo Network News. Yan tabi yun ang mga barata. Halidig sa DWB Kamsuran. Radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Ini ang salit sana si Benedicena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Salamat sa ibu, Benny. Pagkalit dyan sa Rinconada, istudyado mga baretang tinipon kan KM Kakampi duman sa partido area. Kaya ba naman si Frank Sotero. Frank! Kakampi Junior ng mga baretang tinaripon kikadigdi sa partido area. Nagpaliwanag dan sa mga pasayro kan 8-team bus na imbolto sa komosyon ka nakalista banggi sa pakultanan ninda. Asin kan UV Express si Julius Amante sa bagalunad kan 8-team bus na by Hilinga. Sa duwang angulo kan video na sa bagalunad kan 18 bus na nagbabase nagrani sa UV Express. Asin madadog na sana nagkukururahawan mga pasayro na nagsasaway. Asin nagsasabi na tama na sa paliwanag ni Amante. Nagapon subot ini huli sa panggigit-git subot kan UV Express sa saydang nilulunada na 18 bus. Uyan ang parte kan paliwanag ni Julius Amante. Kan nag-overtake po duman sa may kurbada ta siyempre po nagpababa sinda. Ngunyan po di siyempre nakaloger man po ito auto. Pag ikot mong arong kayan, bigla po sindang luminusot sa too. Iniwasan po kan driver. Iyo po nga ni may pasa po digdi sa gilid. Kaabay kang side mirror. Igwa pa pong ibang pasahero at nag-pick up po kami kayo ni duman sa simbahan kang Basilica. Kapauli na po kami, nagpa-pick up po kami duman. Kaya igwa pong ibang pasahero na nakasakay dyan sa Bagay na higot man ay pinimutikan kan Balyong Lado, Beatriz Tanto, kumpirmado man na mga kapamilya ni Julius Amante, ang kairibanan kanisa na sa bitang bus na bahiling na agresibo na nagrani sa UV Express, kinakabalan inikan sa iyang ama, ina, pamangkin, tugang asin mismong agumba, Beatriz Tanto. Desidido man na magsangatin magkakalingong kaso ang driver kan UV Express na dihado sa nasa bitan ng komosyon. Inaginuperbar di Engineer Jude Romulo ang presidente kan organisasyon kan mga UV Express sa baduan kan gawa. Nagkataon kaya subot na sa iyang unit ang imboltong UV Express sa iyang driver ang nakulgan. Sigun pa sa payag di Romulo, nagsurungguan sa iyang tsuper huli sa nasa bitan ng insidente. Uyan man ang pahayag ni Engineer June Romulo. Nagdumang po kami sa PNP, down, tapos nag-contact ng blatter, and nagpa-medical po, duman sa infirmary po. So nasid nila, ang involved mong driver, ma-file po ng kaso? Hindi po, medyo, bako man pong dawa nga ni minor injury lang, pero ang pig-ano nilang duman. Pero arog na lang po niya ako pala, pag may dikit na hiduaan, po nito na lang po. Pero medyo, grabe naman, grabe ang pagkakay. Parte kay mga naging pahayag ni Jun Romulo, ang presidente kan UV Express may koneksyon sa Borullada sa Tinampo, sa pakultanan kan 18 bus na pagrurugaling kan pamilya Amante. Asin man kan UV Express. Ratsada na kan mga barata 15 baga dating rebelde na karesibinin ayuda sa DSWD. Detalyas kan barata Rada Aureliosa. Yung si mga dating mga rebelde naman sa siyudad ka na Masbate na karesibin ng ayuda gikan sa Department of Labor and Employment o DOL Bicol. Panagos na pinagsiguro kan mahin sa kang gobyerno ang suporta sa pagbagong buhay. Kan mga nag-surrender na mga rebelde. Ini matapos na makaresibin na livelihood assistance gikan sa Department of Labor and Employment, ang 15 mga dating mga rebelde duman sa siyudad kan Masbate. Magbag na resibi ka na 15 dating marebelde ang mga pinagbariwas na ayuda gikan sa Department of Labor and Employment sa Bicol, Katuwangan, Masbate Provincial Office na nagkakatinag 322,070 pesos na mga kabitan na pwede magamit sa sendang pangahanap buhay. Tigon ki Sola Bicol Regional Director Emilda Gatinaw, ang inisyatiba ang parte ka na padagos na pagpupumirit na makapagtaunin kabuhayan asin matawanan na dugang pama ng mga ayuda ang mga dating mga rebelde para man sa katrangkiluhan sa Rion Bicol sa larungkan na DOL Integrated Livelihood Program. Ang mga ibinariwas na mga kagamitan
na piling magamit ka na mga dati mga rebelde na iskusar ka na Department of Labor and Employment para man sa tagos naman ng pagbagong buhay kan mga dati mga rebelde kaibanan ansidan mga pamilya kaibanan ni di ang magagamitan para sa pagluluto, pag-welding, barbering, vulcanizing, siringman, iba pa mga kagamitan na piling kuhananin pangaral daw na ingreso ka mga nagbabagong buhay mga dating rebelde. Dugang na Bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News sa Rene Urinilosa. Mientras tanto sa Saropag, Bareta sa lado lokal pagkagadan kan sarong 39 anyos sa Barangay Dahat Lagunoy, bayo danin foul play sabi kan BNP. Detalles kan Bareta, Dilo Oriana. Mayo ni foul play sa pagkagadan kan sarong 29 anyos na balo sa Barangay Dahat sa Banwaan ni Lagunay, Camarines Sur. Ini naging pahayag sa Kakampi News ni Police Master Sergeant Adrian Lirag, ang spokesperson Kampi Lagunay sa entrevista kasugmang pagkaga. Sigun sa pahayag kay ni subot basado sa ginibo ng investigasyon kan sa mga investigador talagang nanghugot o nagpakagadan ang sinabit ng biktima ni Nuri Tamayo ng suboting anuman na sinyalis na inian ginadan asin na ini basado man sa ginibong otopsiya kana doktora susugpaman sa pahayag kay ni igwa kaya subot ni hararom na dahilan ang pagpapakagadan kani kung sain may daida kaya subot pagkakaintindihan ang biktima sa kudan aki kay ni alagad habo naman ay detalye kan mga otoridad ang sinambit ng hararom na rason mantang abo man subot na ipasabi na o ipaluwas pa man kan kapamilya kay ni magirumduman kan nakaaging aldaw mga puko mas o menos alas 6:30 nin pagkaga na dukayan ang bangkay kan biktima na nakabitay sa sarong nga puning kahoy na Gimelina gamit ang nylon cord sa Suna 1 kan sinabit ng barangay. Alagad ang biktima sinasabing naka-star sa Suna 2 kan kaparehong barangay. Mientras tanto sa ngunyan basado pa man sa otoridad ang nabangkay kan na biktima niya naman sa sarong funeral parlor sa Banwaan ni Lagunay, Camarines Sur. Mantang susugpa man sa pahayag ni Police Master Sergeant Lirag, subot konsiderado naman na case close ang sinambit ng kaso matapos man na matapos man sa resulta kan investigasyon na malinaw na talagang nanghugot o nagpakagadan ang sinambit ng biktima. Dagdag na Bareta sa lado lokal para sa Kakampi Network News. Ako man si Nilo Riana Marinaga. Kakamping Junior ng mga baratang tinaripon kikadigdi sa partido area para sa Kakampi Network News. Ako po si Frank Sotero. Thank you, Frank. Ang mga bareta dyan sa partido. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Aras 6:24 ang oras sa atong yan. Uya naman mga baretang tripon kan BBS FM sa Naga City kay Baran si Junel Cuba. Junel. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi Kakambing June na uyaman ng mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Pig simbag na asin pig klaro ni dating alkalde Imen Imperial ang mga kaputikanda na pigpapalakup kan kalaban sa politika kan Timuanda Pamplona na si dating Konsyal Noel Francisco Asinmad Sandy Rapial. Nasubuot ang binakal na daga kan LGU Pamplona para patindukan kan MRF pagsasadiri kan Pamilya Imperial sa pahayag ni dating Mayor Imen Imperial. Bako nindang sadiri ang daga asin ini haloy na nindang ipinagpabakal sa Pamilya Guaren na taga Siyudad Canaga iyan kan taon na 2017. Ana LGU Pamplona naghanap kaya nindaga tanganing mapatindugan kana nasambit ng proyektong MRF. Ipinagpahayag na sigwarin nag-opreser ka nasambit ng daga sa kantidad na 550 pesos. Alagad ini na ibaba pangani subot sa kantidad na 500 pesos. Uya si dating Mayor Imen Imperial kan Pamplona, Camarines Sur. Bagong ko lang ni ini yung issue ninda na ang daga ang binakalkan LGU ki former Imperial. Ikaklar ko lang po ni lalong-lalo sa mga taga Pamplona na yan po pinabakal ko na ki Guarin since garo mga 2017 or 2019. Ano yan? Ngunya si Guarin nag-offer man sa LGU. So bako ko na yan. Dahil ko na yung kontrolado. Tapos binakal ko yan ki misyon
tulong ektarya, si sarong ektarya, tinao ko sa Pamplona, dinonate ko. Ngunyan, kan gagayong-gayo si kaso ko, kaito, ipinabakal ko mang kigwarin. Oo. So ang property bako sa pamilya imperial. Klarar ko lang yan sa mga taga Pamplona, talaga para harambog ning kalaban mi sa politika eh. Pero ginamit ko si gwarin sa totoo lang taga Nagayan. Inoper ang offer nagpig-offer sa LGU naghahanap si mayor ning proposed tugdo kaning MRF sa ang slaughter. Tang slaughter magkambanwa ning Pamplona si pinagibo ko pa. Yaon sa may health center. So dahil na duman suitable yan, tamabata, may mga tao na. Ngunya, nag-offer, so pig pa-appraise sa appraisal committee kan province, so binabaan pa nga. Si offer kayan kung di ko napapasala is 550. So nagsulat si mayor sa committee on appraisal committee kan province sa assessor. Ngunyan, ang sabi kang assessor, dahil ngaya pwede ang 550. So hababa ngaya dapat 500 lang. So 500 lang. Nababaan pa. Tapos yung mga taxes, gabos na taxes, charge pa duman sa 500 na ito. Kaya siguro, mababa pa yan. May mga dokumento kayan si Mayor. Sakod, dahil yun isasabi ninyo, paboro sa muya yan. Sakod ini yung ipinakal ni kan LGU, develop na. Baka nga ni ngunyan, duman sa Kataraid, 1,000 na to 1,500. May tinampo na. Igwa ng, itong ipigdonate ko, igwa na dumaning duwang rebuilding na garo dumampigi stock itong mga plastic bottle. Si dating Mayor Emin Imperial kan Pamplona Camarines Sur. Dagdag pa ni dating Mayor Emin Imperial na ang kasong ini ginamit naman sa iya kan mga kalaban ninda sa politika kung sain iyuman an ikinaso sa iya. Alagad ini pinagdismiss kan korte kana Agosto 2, 2023 na patunayan na mayo siya ninsala uya pa si dating alkalde Emin Imperial kan Pamplona. Ang kaso niyang akan tumaga sa kuya. Ngunyan, dismiss na kan 2023, Agosto. Napatunayan na duman na mayo kitang sala. Ay tatangog document kayan. Ini kaya garo ambos interview lang nabigla nga ni ko. Tatanta ka mong did absil kayan. Tatanta ka mo dokumento. Madali ko nang mako sir, may nasa likod kani. Madali na. Ayo, dai man nita kayang gabaon ang imperial. Sa mga taga Pamplona dai ko magtubod sa issue. Dokumento ang dokumento. May dokumento kami kayan. Partihan kan mga paayag pa ni dating Mayor Emin Imperial kan Pamplona. Sa kauri-uri ng apudan si dating Mayor Imperial sa mga taga Pamplona Camarines Sur na daina ibuto ang nagpapara karaso sa lokal na gobyerno kan Pamplona. Ulit imbis development anda trabahon kariribukan padaan pigahanap asin dinadara sa Pamplona. Uya si dating Mayor Emin Imperial. Sa kutsaro pa, pahabol, hindi mga nagparakaraso sa Pamplona dahil yung pagboroto, karibok. Akong development ang hanapon sa Pamplona, karibukan. Si dating Mayor Emin Imperial. Mientras tanto, pinagpayag mana ni incumbent Mayor Dennis Imperial na daiman subuota masasabing overprice ang pagbakal kan 2 hektarya nin daga nasa diri ka na pamilya Guarin na kung sa intutugdukan kuta na kan MRF sa Barangay San Gabriel ni nulitay ni nag-agiman sa appraisal committee kan na probinsya kan Camarines Sur approve kan Sangguniang Bayan asin man kan kuwa ang mga proseso kan gabus na mga papilis pinag-aprobaran kan DENR DAR asin man kan BIR uyamanda si Mayor Dennis Imperial kan Pamplona. Actually, dahil pa kami napaparesiban sa ombudsman any case mambaga na pinafile kang ini pong kasong ining tig-file na ni karang months ago na nadadangog-dangog na grupo sa Balyong kalaban na nilalakaw nga ning kasong ini. So ang pinaka rason, ang pinaka main kaso itong overpriced na binakal kang LGU hindi sa Sitio Biton Barangay San Gabriel. Yun po, overpriced. And may mga katapat pa tong mga kaso, may sa ecological solid waste, sa right of way, basta kakapira itong ko kaning gusto ko lang simbagon sa proper forum or proper court na hiling tama baga natadangog binabanat-banatan kita sa iba-ibang radio station. So siguro pwede man kita magsimbag ning kadikit. Totoo yan na may purchase kami. Pero ang plano digdi originally sa MRF Material Recovery Facility
may mga naka-allocate na funds na plano para duman sa MRF development. So kinontinue nila to. Kabali na duman si pagtinampo, paglagkat tong additional storage kang MRF. Pero bako pa siyang MRF na Party pa yan kan mga pahayag ni Mayor Dennis Imperial kan Pamplona. Piglinaw man ni Mayor Dennis Imperial na daipa sindapig paparesibihan kan na subuot kaso na isinampa sa ombudsman kan mga kalaban ninda sa batalya kan politika. Ulit taday pa man masasabing kaso ang reklamo sa ombudsman kung ini naresibi naman kana nasampit ng opisina aadalan pasubot ini kan ombudsman kung pwedeng idagos-dagos ang kaso dai automatic nadigdi pakaresibi kan kaso guilty na sinda alagad sa radyo sa mga kaalyado kan sa indang kalaban kan timwan nagluluwas na guilty na ang LGU. Uya si Mayor Dennis Imperial kan Pamplona. Actually, dahil pa kami napaparesiban sa ombudsman, any case mambaga na pinafile kang tarong individual, man masasabi pang kaso, once na na-receive pa man lang yan. May mga committee man or section sa ombudsman na inaadalan man yan, talagang igugo yan for kaso. So, dahil man gustong sabihin na napareceive ninda, automatic may kaso na guilty na. Ang pag sa interview kayo ninda, garo as if na guilty na baga po ang tono. Posible po yan. Ang nagkaraso nga sa mga kalaban mo sa politika, si Saro, malaban kagawad. Party man yan kan mga pahayag ni Mayor Dennis Imperial kan na Pamplona. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pakikipag-ulay kan mga pulis sa mga estudyante para manda makalikay sa droga, nagpapadagos sa laog kan siyudad Canaga. Boyet Padere sa detalye. Mailikay sa pagkamit kan illegal na droga ang mga estudyante ang pangilot na katuyuhan kan Naga City Police sa ginigibo nindang pagpagkulay sa mga ini sa paagi kan symposium mo pagtelepon na kung sain buwilong na isasabi kan mga autoridad ang malay na ipigito kan droga sa isip asin lawas kan nagagamit kani. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, ang spokesperson kan NCTO, sinabi kaning igot na ginigibo nila ang pagmonitor sa mga eskwelahan, pagsasagibo ng pagtelepon para mayong estudyanteng mabiktima kan illegal na droga. Kaalagad iwa pag-iraray nakakalusot. Sinabi pa kayo ni sentro ng pagninegosyo ang Naga, laog luwas ang kabos kaibahan na ang mga drug personality na ang iba nalalakop na ninda samantalang ang iba under surveillance pa. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata lokal, taga Camarines Sur gana sa pagkor photography contest. Darrell Banyas sa detalye. Sa 11,000 na mga kabali sa kompetisyon na igwang 4,000 na entries, gikan ini sa Mandaynay na rona kan Pilipinas, wado sa nadigdi ang nakaresibin ng grand prize, asin sa rodigdi si Genevieve Estrella, na tubong partido na nakawikaw ang kapangganahan sa ginibong Philippine Amusement and Gaming Corporation Photography Contest ka nagtalikod na semana sa siyudad kan Pasay. Itinampok ni Estrella sa mobile category na may temang Harvest Time o Balad o ang pagpaalang nintuyo sa Banwaan kan Tigaon Camarines Sur. Nakareceive si Estrella ng cash, tropeo asin sertipiko gikan sa presidente kan Pagcor asin COO na si Wilma Isma. Kaibahan si Pagcor Director Francis Concordia asin man Gilbert Rimulya. Sigun kay Estrella, bako ini ang enot na pagkakataon na nanggana siya ni huli takang taon 2016 kan magbali naman siya sa sinambit ng contest asin nanggana sa parehas na kompetisyon. Para sa Kakampi Network News, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan barata, groundbreaking kan bagong police station sa Kanamanda, pinanginutan ang inaugurasyon ni RD Dizon Kasudma. Boss Oka Isminda sa detalye. Pinanginutan ni Regional Director Dizon ang inaugurasyon o groundbreaking kan bagong police station diyan sa Panduaan ni Nakanaman Camarines Sur na kung saan ang counterpart kan LGU.
iyoan daga na sinda nagdonar sa PNP Regional Office tanganing ibugtak an bagong building na kung saan an police station kan kanaman ang nakikisuyap sa gilid kan munisipyo. Alagad igwa na sindanin sa diring building. Matapos na mismong si Regional Director Dizon ang manginutan sa nasabitan ng okasyon. Kaibanan si Provincial Director Police Colonel Virgilio Ulalya, Provincial Director kan PNP Camarines Sur, pinasalamatan ni Dizon ang LGU. Ning huli naman sa pagdunar kaini magkakaigwanin presentabling opisina an sa indang hipatura asin na ini ang tulusman na nabadgetan kan PNP National Office sa anuman na panahon inisubot ang mapuon ang nasampitan ng konstruksyon. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Yan tabi kakamping June ang mga barata gikan sa Broadcast Center ka 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi Mo Network News, Jonel Cuba, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras kunya mga tugang. Alas 6:30 na po ng pagkaaga. Babalik tulos kami at dyan para sa mga ultimong bareta. Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Tubalas lapas. Kakampi mo. Sa social media na ginagamit ang sayang litrato asinman na sayang profile na ginawa sa sayang lehitimong account. Sinabi ni Congressman Elry Villaferte na paragos na siya nagpapaimbestigar asimbistado na ang nagibo ka na sinambit ng fake account. Araw kan dati, tinawandong kang kongresista na ang sinambit ng faking account na pigya pangaran sa iya may koneksyon sa parangalang na eleksyon. Uliman sa paragos na pag-ibo ng mga fake accounts, pagpaparwas ng mga fake news, asin mga peking issue na may katuyuhan rauton na siya, asin ang sayang pamilya, kan mga kalaban sa politika na mayong maipahiling ni mga nagilibuhan. Sinabi ni Congressman Elry Villaferte na kada eleksyon nagluluwas ang siring na mga sarang informasyon na idinadaklag sa iya asin sa iyang pamilya ninhuli sa politika. Araman subot ka mga taga-probinsya kan Camarines Sur kung isang sincero na naghahatod ding serbisyo sa mga tao. Katakot kaya na sinabi ni Congressman Elry Villaferte na dapat tulos i-report na oras na may mga request para sa faking account na pigpangaran sa iya sa mga netizens. Mientras tanto mga tuga, nagbubundungon yan ang bilog na federasyon kan Sangguniang Kabataan sa probinsya kan Camarines Sur hulipan sa biglaan na pagkagadan, kasugma. O pagparang sa ibabaw kang kinaban, kan SK Federation President kan kanaman Camarines Sur na si Joseph Adrian Yanyan de la Cruz Herona sa FB post kan SK Federation na kanaman. Bigla silang nakubanan sa dahil na papanahon na pagpaaram sa ibaw kang kinaban kan sa dang mabuot asin delikadong SK Federation President na si Hirona. Mayo pa man malinaw na ipinapaluwas na informasyon sa kausa kan biglaan na pagkagadan kan silambit ng SK official dyan sa manuwaan kang Kanaman Camarines Sur kabaliktaran sa mga nagluluwas na report na ini naghugot. Nagahagad ko yan tabang ang grupo ka mga parauma gikan sa Bicol Region na matapos ang sunod-sunod na route ng panahon na nagtama, na nagkausa ng pagka-danyar sa mga pananom, lalo na sa Paroy, asin na dakulang kalugihan sa sayang pigalauman na ani sa sarumpahayag kang kilusang mamumukid ng Bicol.
Nangapunan si daning tulos-tulos na kompensasyon pagkatapos kan Tropical Storm Inteng asin iba pa mga route ng panahon na nagkausap sa 537 milyon pesos na kantidad ng danyo sa mga pananom ng paroy, mais asin iba pang high value crops. Matandaan pagkatapos kang Inteng ang interong Pilipinas nakamati ng sunod-sunod na weather disturbance. Naragpoon sa Tropical Storm Perdi, Tropical Depression Hiner, asin Tropical Storm Hilin. Basado sa pahayag, 18,000 na mga parauma, asin mga parasira, ikan sa mga probinsya kan Albay, Camarines Sur, asin mga Tanduanes, ang grabing naapektaran. Yan huliman kan maiwasan ng mga pagbaha, darakan na bagyo, asin man, habagat. Mientras tanto, gana ang taga-partido na si Genevieve Estrella sa nangyaring Philippine Amusement and Gaming Corporation Photography Contest kalagtarikod na September 17 sa Pasay City. Itinampok ni Estrella sa mobile category na may temang Harvest Time ang balad o ang pag-ani o ang pag-aning ning alang sa Manuan Kantigaon, Camarines Sur. Abuton sa 11,000 na partisipantes ang nagbali sa kompetisyon na may lampas na 4,000 na interest halis sa maribibang parte ng Pilipinas. 8 sa naligdiya nakaresibir ng grand prize asin saro si Estrella. Nakaresibir si Estrella ng cash, tropeyo asin certificate halis sa Pagcor President asin COO Wilma Isma. Baran sinda Pagcor Directors Francis Concordia asin Gilbert Ribulya. Sigung kay Estrella, bako ini ang inot na pagkakataon ng gana siya hulita taon 2016 kan magbali man siya asing guminana sa parehong kompetisyon. Sigud man sa Pagcor, itatampok ang mga nangganang litrato sa 2025 calendar kang ahensya. Bukan Pagcor. Mientras tanto, preparado na ang Commission on Election digdi sa Sunod Canaga para man sa pingalauman na pagpalansal ng sertipiko de kandidatura kan mga kandidato sa masunod na eleksyon. Apor sa Certificate of Candidacy, lilimitar naman ang substitution ng mga kandidato. Sigun kay Election Officer Mike Hulya kan Comelec Naga, preparado ang Comelec lalo na sa masunod na simana para sa pag-file ng Certificate of Candidacy ka mga aspiranting matalagan sa lokal na posisyon. Aros parehas lang ang reglamento sa pagkaplansar ng kandidatura, alagad dilimitaran ang substitusyon ng mga kandidato sa laugsara kan pigtagamang panahon ng pagplansar kan COC. Mientras tanto, nakapag-imprinta naman ang Comelec Naga ng mga forms as in rules and regulations na pwedeng mahiling sa side ng opisina. Para man sa mga ma-file kan sa ng COC, kay puwaling 5 kopya kan COC passport size picture, 30 pesos para sa documentary stamp, pag-fill up kan form, asin man pagpapanotaryo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Mareta sa luwas ng Pilipinas ng Unyan. Day mauntok ang Estados Unidos sa silang mga kalyadong nasyon para mapugulan ang pagdakula kang karibukan duman sa Middle East. Sinabi ni U.S. Secretary of State Antony Blinken, mayo silang kapagalan para makapuli ni Salvador ang mga Lebanese as in Israelis sa sedang mga harunga. Mga pinigiran na pwedeng magala ang sinambit ng tensyon duman sa Middle East. Saro sa mga importanteng kasibagan ngunyan, ang pagkakaiguan ng diplomasya. Ito tamang pinahiwas kang Israel ang saydang ginigibong airstrike sa Lebanon kung saan ang mayor na target ninda ang mga Hezbollah. Ipiniwanag kay ito ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang saydang tunay na kalaban iyo ang mga Hezbollah asin bako ang mga Lebanese. Kakampi Network News. Network News. Yan po mga balita sa lunang tabiaran sa Kakampi Network News, gunyang aldaw na Webes. 26 kan Setyembre taon 2024, mga balita na antabiaran live sa mga Kakamping Radio. Sa 99.9 WEBFM Kamso sa Ringkurada,
99.3 KM Kakampi sa partido asin sa 91.9 BBS FM sa Naga City. Sa pangarap po kabilog na puwersa kan mga anchors, mga reporters, asin mga sa technical kan Kakampi Network News, kan mga Kakamping Radio, aliman sa studio kan Kakampi Kamsur online sa Naga City kay Barang Kudigdi si Ken Palma sa Lado Technical. Ako po si Jun Bernas. Mabalos ka sa pagkatabay. Good morning sa kung sa masunod niya itong pagatuning abay ng mga bareta. Network News. Network News. KM Kakampi. 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 Kamsu. Broadcasting live